Love the Lord with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, di ba? And then second is, love your neighbor. Morning sa lahat. Ayan. Tayo ba ay naka-almusal na? Ha? Pa kayo tapos na? Hindi pa kami. Anyway, ha? Masarap ang suman. Masarap ang suman ni kanina to. So yun, again, maraming salamat. Good morning sa lahat. At nandito tayo ngayon sa Covenant Orientation. So, konting introduction lang. At konting ano lang. Ito kasi, kaya parang isi-share ko sa inyo as an introduction. Kasi ito ay homily ni Father Kevin noong Martes. Tama ba, Mami? Martes siya nagmisa, no? Si Father Kevin. So, dun sa kanyang homily, kasi yung gospel, ay patuloy pa rin. Ito yung parte ng gospel ng discourse simula nung Easter, di ba? Tayo nasa Easter season na tayo. At ito ay tungkol kay Nicodemus. Kung kilala niyo si Nicodemus, siya ay isang Pariseo. Ang mga Pariseo galit kay Jesucristo. Ang mga Pariseo nga ang nag-charge kay Jesucristo ng blasphemy. Kaya siya ay pinako sa krus at saka pinarusahan. Pero si Nicodemus bilang isang Pharisee, na-attract daw siya kay Jesus. Kung kayo nanonood ng The Chosen, ayan, nandoon yun. Sa episode 1, season 1, si Nicodemus yung unang nandun sa episode na yun. Pero, ang sinasabi sa atin, katulad din noon ni Nicodemus, na-attract siya kay Jesus. Pero kailangan talaga mag-transcend. Ibig sabihin, mas lumawig. Hindi pwedeng, sinasabi, hindi pwedeng na-attract ka lang kay Jesus. Ay, na-attract lang ako kay Jesus. Tapos, di ba yun ang tanong na-attract ka kay Jesus, pero tapos, so kailangan sinasabi, pag na-attract daw tayo kay Jesus, dapat ito ay mas lumalawig pa. Kasi hindi naman pinlano ni Jesus na ma-attract lang tayo sa Kanya. Kailangan mas lumawig pa. Kaya sabi ni Father, 3 letrang B. Madaling tanda. So, ano yung unang B? Sabi ni Father, believe in Christ. Bakit natin sinasabi to? Kasi, actually, kailan po kayo nag-graduate? Nito lang, October, no? Hindi, but karamihan. Karamihan, October, no? Pero yung iba sa inyo, mas previous pa siguro, no? Mas previous pa. Pero yun yung goal ng CLP, ng Christian Life Program, is maipakilala ulit sa atin si Jesucristo. At mas manumbalik at mas maging malawig, tama ba? Malawig ang ating pananampalataya kay Kristo. Believe in Christ. Bakit? Kasi siya ay nabuhay. He resurrected after 3 days. So si Jesus ay buhay, naging tao na nabuhay, namatay at nabuhay. So believe in Christ. Ano yung susunod doon? Belong to Christ. Sayang, in the interest of time, mayroong isa akong sana ipapakitang video, ang ganda. Pero yung video na yon, parang sinasabing, ang mundo ngayon ay disconnected kay Jesus. Agree ba? Agree ba kayo? Disconnected kay Jesus ang mundo ngayon. Mas konektado ang mundo ngayon sa mundo. Ang mga tao mas konektado sa mundo ngayon kaysa sa maging konektado kay Jesus Cristo. So, believe in Christ. Una, pangalawa, belong to Christ. Manumbalik ulit tayo sa Kanya. Belong to Christ. At pangatlo ay become like Christ. Kaya sinasabi, hindi lang dapat natatapos sa na-attract tayo
pero dapat ito ay mag-grow patungo sa believing in Christ, belonging to Christ, and becoming like Christ. Kaya tama-tama nung sinabi to ni Father, napaisip bigla ako nung parang nag-reflect. Di ba ganyan yung dinaanan natin sa CLP? Tama ba? Sa CLP, may mga talks. At doon sa mga talks na yon, parang pinapaano sa atin na maniwala ka ulit, manumpalataya tayo ulit kay Yesu Cristo. At yun nga, kasama doon, nagbe-belong na tayo ulit. Kasi nga, bago CLP, disconnectado tayo, di ba? Pero dahil sa CLP, natulungan tayo ng CLP para, ng Christian Life Program, para ulit manumbalik. No? Manumbalik ulit kay Kristo. At kung dun sa mga nakagraduate lang last year, October 2025, at yung iba na matagal na, sana, we are already becoming like Christ. No? So sana sa ating pagdalo ng mga household meeting, sa ating pagdalo ng mga chapter assembly, mga teachings, formation at tulad nito, unti-unti tayo ay nagiging kawangis ni Kristo. Kawangis ni Kristo. Exacto yung mensahe at bumili ni Father. Sa kung ano yung nangyayari, ginagawa natin sa CLP. At kaya nga meron itong covenant orientation sa araw to para mas mapalawig pa natin. Ano ba yung halaga ng belonging to Christ at becoming like Christ? No? Ano yung halaga nito? Na ipapahagi sa atin ng mga ating mga speakers sa araw na ito. So, for our first talk, may we introduce the unit head ng ano ba sila? SB3A2, no? SB3A2 unit. At siya rin ay member ng South Bay Music Ministry natin. So, please welcome ang ating first speaker, si Brother Ronnie Aligada. First blood, first blood, first blood. Huwag mahiya na magtanong. Pag hindi alam, magtanong. Sino nga pinagsabi? Ha? Hindi ako, meron isa pa nagsabi. Father Kevin, pag hindi alam, magtanong. Ano yung susunod doon? Oh, yun. Kay Father Kevin, pag hindi alam, magtanong. Di ba? Para klaro. Para alam natin na, ay, tama pa, okay, ito pala yung tamang gawain. Ito pala yung tama. No? Kung hindi kaya. Pag hindi kaya, humingi ng tulong. No? Kay Brother Willie. Dahil wala dito no? So, yun. Meron po ba? Sige na po, baka, kasi lalo na doon sa mga bago, baka meron pa nga konting katanungan. Di ba? Bakit kaya ganito? Bakit ito? Magandang maano na natin yan. Mapag-usapan dito. Household meeting. Kailangan ba umattend? Ayan yung mga tanong, di ba? Kailangan bang umattend ng lahat ng household meeting? Ano niyo na ba yung tanong na yan? Sa isipan ninyo? Tanong dyan, opo. No? Kasi yan yung isa sa kultura ng Couples for Christ. Kasi nga, tayo ay bilang magkakapatid sa komunidad. Ang early Christians, o yung mga panahon ni namatay na si Yesu Cristo, nagsikalat na, ang mga apostoles, nagkaroon na ng mga early Christian community. So ginagawa nila, talagang nagkikita-kita rin sila. No? At doon sa pagkikita-kita rin nila na yon, kung ano yung ginagawa natin sa household meeting, ginagawa rin nila noon yun. Nag-aaral ng salita ng Diyos kasi magtuturo si San Pablo Apostol, di ba? Pupunta siya sa isang komunidad, kunyari sa
Corinto, so, sa lugar ng Corinto, so mga Corinthians, magtuturo siya doon. Eh di magkakaroon ngayon ng community doon. Eh syempre, hindi naman araw-araw na nakakasama ni St. Paul yung mga early Christian. Kailangan pupunta ulit na ibang lugar si San Pablo. So ano gagawin nila? Hindi sila. Kung ano yung itinuro sa kanila, ay pinag-aaralan nila. So ganun yung ginagawa natin sa house of meeting. Sila ay sama-sama kumakain. Sila ay nagtutulungan. Kaya yung ating household meeting, chapter assembly, hindi lang yan hinugot. Hindi lang yan inisip ng mga naunang CFCs natin para lang gawin yan at para magkaroon. Hindi. Yan ay lahat ay nakabase sa mga unang mga Kristiyano na kagawian. Ang tawag nga dyan ay sacred tradition, no? Mga tradisyon ng ating simbahang Katolika. Yun. Meron pa? Sige, sis. Kulang bayad yan, ha? Pwede bang, pag ang miyembro ng CFC o ng Caucus for Christ hindi sumunod sa kultura ng community, pwede ba siyang matanggal bilang CFC? Or, halimbawa, hindi umata ng household, hindi umata ng assembly, pwede ba siyang matanggal bilang Caucus for Christ? Magandang tanong. Magandang tanong yan. Matatanggal ba siya bilang Couples for Christ? Isipin natin na ang community ng Couples for Christ, malimit nating inihahalin tulad sa isang pamilya. Tama po ba? Tama, no? Kaya ikaw may chapter head, chapter leader, may household and household leader, sila ang tumatayong magulang. At kung sino yung mga kanilang pinapastol, sila yung mga anak. So tanong, pag yung anak natin hindi sumasama sa mga birthdays at mga fellowship ng pamilya, sila ba hindi na natin anak? Anak pa din. No? So anong gagawin natin? Kumustahin. Ano pa? Alagaan. Ano pa? Paluin. Hindi ka kasi pupunta sa... I-guide. O, ano pa? Kausapin. Ano pa? Palalaahanan. Hikayatin. Mas magkaroon pa. O kaya magtuuntos kayo. Ibig sabihin, kausapin mo yung anak mo ng masinsinan. So, ibig sabihin, kumbaga, ito ay covenant na eh. Diba? Nagkaroon tayo ng tipanan, no? Couples for Christ. Para kang nanumpa ka na, no? So, magiging kaya sa system natin sa OGD, ini-inactive lang natin siya. Umaga parang, sige, medyo, medyo pahinga, pero kasama doon, maganda na i-reach out pa rin natin sila. No? We reach out to them hanggang sa makakayanan natin. Pag nagawa na natin ang lahat, eh, ipasa Diyos na lang natin. Talagang ganun eh. Ipapasa Diyos natin, pagdasal natin. Pero, hindi siya para mawala sa Couples for Christ. Later on, and we have experienced that. Meron kaming mga, ang tagal talaga nila, naging Chinese na sila eh. Naging Chinese na sila, Lilo. Nag-Lilo sila. Ang tagal, nawala. So inactive sila. Tapos sila ay nanumbalik. Siguro dahil naging busy, sila ay tinapik ulit ng Panginoon na palipat sa ibang lugar, naging CFC ulit sa ibang lugar. No? Kasi yung marka natin bilang Couples for Christ, ay nandyan na yan. Hindi na mawawala yan. Kasi nga tayo yung nagkatipanan na eh. Na tayo ng covenant natin. Kaya maganda na, kaya ganun, pahalagahan natin. No? Yung pagpirma natin doon sa card, ay mahalaga yun. No? Kasi yun ay nagpapahiwatig ng ating commitment, hindi lang sa community ha, pero ito'y commitment natin sa Panginoon.
Kaya mapapansin niyo pag talagang tinignan ninyo yung mga requirements of being a Catholic or a Christian, isa dun sa mga requirements of being a Christian, talagang nandun na yung prayer, praying 15 minutes a day, reading the scriptures 15 minutes a day. Hindi ang gawa-gawa ni CFC, talagang nandun yan sa ng ating simbahang Katolika, no? Isa yun sa mga minimum requirements. Pray daily, read the scriptures, attend mass and other holy days of obligation, receive the sacraments, Holy Eucharist, confession, yung mga yan. Yan talaga ang hinihingi bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano. Yung mga nakikita natin sa covenant card, ay yun din talaga yun, no? Inakma lang natin. Diba? Parang patuloy lang yun ang pagpapaalala sa atin bilang tayo ay mga Kristiyano at Katoliko. No? Katoliko. Ang Katoliko ay isang Kristiyano. Ayan. Nasagot po? Alright. So, thank you for the question. So, yun. So, ang sagot doon is, hanggat maaari sana, hindi natin para tanggalin sa community. Kasi, we continue to reach out. At ito rin yung importante kailangan maintindihan natin. May mga kanya-kanyang pagtawag ang Diyos sa atin. Tama ba? No, so, pwedeng tinawag ka ngayon, naging matigas ang ulo mo, pumawala ka, or ibig sabihin. Pero gagawa't gagawa ang Diyos palagi ng pagkakataon upang i-reach out ka. Laging ganun ang Diyos. Ang Diyos ang laging nagsusuyo. Tayo lang kuminsan, kalimitan, tayo lang ang iwas ng iwas. Kaya sinasabi sa atin, sa pagsuyo ng Diyos, sana tayo laging tumutugon. Kasi laging nanunuyo ang Diyos. Yun lang lagi natin tatandaan. Ang Diyos laging nanunuyo. Ayun. So, any more question? Meron pa? Question pa po. Ay, si Sis. Magkano yung covenant card? Hindi, joke po. Walang pa. Sige, sige. Brother Drew, Parang? ano po? Ka-Drew. Tatanong ko lang po, kasi siyempre kahit naman po nasa community tayo, minsan meron din pong hindi pagkakaunawaan sa ibang household or baka ka-household po namin or baka sa leader po kami magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Paano po ba kami lalapit para po maayos po yung ganong hindi pagkakaintindihan? Siyempre tatay muna. Eli Basa. Ay, wala pala siya. Eli ba pangalan mo? So, thank you for that wonderful question. Parang beauty contest lang. So, nangyayari talaga yun. So, ito yung isang importante rin kailangan nila maintindihan. Hindi perpekto ang komunidad ng Couples for Christ. Even sa simbahan, yung mga organisasyon sa simbahan, hindi perpekto. Even sa pamilya natin, hindi tayo perpekto. Laging magkakaroon ng tampuhan, di ba? Natural yun. So, mas malalim pa dyan eh. Concupiscence. Anyway. So, paano? We always approach disagreements. Lagi natin hinaharap yung mga ganito, no, hindi pagkakaintindihan. Lagi, ang una ay we approach this with a posture of love. Isipin muna natin na ay baka kaya ganito yung
nagawa niya dahil pwedeng meron siyang pinagdadaanan. Baka ganito yung ugali niya. Siguro dahil pwede rin na kuminsan yung kung ano yung tayo ngayon, ay resulta yan nung mga traumas natin, kung ano man yung mga pagdaanan natin nung tayo bata, nung tayo tumatanda. Diba? So, maraming pwedeng dahilan kung bakit nagawa yun. So, kailangan mauuna muna na tayo ay maging more understanding. And then we approach it with love. Ibig sabihin, ang salubong natin ay pagmamahal muna at pag-iintindi. Bago natin salubungin, kumbaga, kung ano man yung di pagkakaintindihan. So, kailangan muna kasi merong posture of the heart. Mauna ang puso bago solusyonan yung kung ano man yung di pagkakaintindihan. Kailangan muna mauna ang puso. Pag kasi hindi mo inuna to, at inuna mo lang ito, definitely, away ang pagsisimulan yan, no? So, kailangan ma-approach mo muna with your heart. Ipagdasal. Lord, bigyan mo ako ng pasensya. Bigyan mo pa ako ng pasensya, Lord. At turuan mo ko na magkaroon na makita ang aking kapatid na nang may pagmamahal. No, yun muna, posture of the heart. Unahin ang puso natin at definitely unahin natin ang pagdadasal. So ano yung susunod na gagawin? Kausapin kung kunyari member to member. Meron kayo di pagkakaintindihan. Kung within the unit, kung within the household, ang hindi nyo pagkakaintindihan, kung kaya nyo nang isettle yun sa kayong dalawa, kunyari, magka-household kami ni bro, meron kaming di pagkakaintindihan no? Huwag nyo munang sugurin, no? Hayaan nyo muna ng konti. Palipasin nyo ng kaunti, no? Ilang araw. Tapos, pag ready na, kausapin, i-reach out, bro, pwede pa tayong mag-usap. One-on-one, two-on-twos tayo, ganyan, no? Kaya nga, ganun kaganda yung kultura din sa CFC, yung two-on-twos and one-on-ones, meron tayong ganun. So, usap kayo. Pag yun ay napag-usapan na at okay na, kasi parehas kayo, yung sinasabi, parehas na tayo na, bago tayo magkita, parehas na tayong merong posture ng puso natin, di ba? So, pag nagkita kayo, para lang magkaroon ng pagkaklaro, di ba? Baka kasi na-misinterpret mo lang ako, bro, ganito kasi siya. Oo nga, bro, ganito. Nag-assume naman ako. Asumera kasi ako. Nag-assume ako. Kaya yun, ganun. So, mapapag-usapan na. Pag hindi yun naklaro, pupunta kayo ngayon kay tatay nyo, si household head. Si household head ang tutulong sa inyo. Ngayon, kung kunyari, member to member, yung isang member, medyo hindi niya talaga kayang makausap yung isang member, akyat na kay household head, kay tatay. Diba? Tapos para si tatay na yung mag-aayot, magsiset. Mag-usap kayo, etc. etc. Papakinggan ni household head kung ano yung side ng bawat isa. Pero hindi para kampihan, kung hindi para isettle. Diba? Para isettle kung ano man yung hindi pagkakaintindihan. No? Pag naman sa ibang household, so, ganun pa rin. Kung kaya mong kausapin, pwede ka nang dumiretso. Pag hindi, akyat ka ngayon sa household head. So, saan niya nakabase? That is biblical. Sinabi ni Jesucristo, kung meron kang hindi pagkakaintindihan sa iyong kapatid, no? Lapitan mo siya, mag-usap kayo. Pag hindi, angat ka, ikonsulta mo sa mas nakakataas. Pag hindi, konsulta mo pa. Pag hindi, punta ka sa Italy, sa Rome. Punta ka kay Pope. I-report mo si bro. O si sis, kay Pope. Pope. Pag hindi pa rin talaga, wala tayong magagawa. Pagdasal na lang talaga natin. Wag naman kunin ka na ni Lord. So, huwag naman,
Lord, kunin mo na siya. Hindi, wag ganun. Wag ganun. So, okay ba sis? So yun, talagang, ang ano lang doon is, talagang mag-usap. Wag niyong hayaan na wag kayong mag-uusap. Kasi lalaki yun. Lalaki yun. Tapos magkakaroon ka na, magtatanim ka na. Tapos yung tinanim mo, kamote, biglang magiging, iba na, magiging patatas na siya. Palaki ng palaki. Oo, tama. So, bilang isang katoliko at isang CFC, talagang yun ang ano natin, magkaroon ng kaayusan, may ayos. Hanggang sa ating makakayanan, no? So, meron pa po, sis. Sa OJD natin, bro, may nakalagay doon pag-topic sharing, Bible sharing, honoring, basta may marami doon. Ang question ko doon, kasi related to doon sa covenant natin, which is kailangan natin magbasa at least 15 minutes doon sa scriptures. So, ang question ko, ano, based on prioritization, ano ang priority ng household head, even for unit head, ano ang ipa-priority every household meeting? Good question. Ano yung ipa-priority? Yan. Actually, wala namang kailangan i-priority. So, it is, kaya nga, lalo na pag yung nagkakaroon na tayo ng ibang level of service, sabihin, yung mas lumalawig na yung ating serbisyo, no? Bilang household head, bilang unit head, and so on and so forth. Ang laging paalala rin sa atin ay to always be discernful. Ano ibig sabihin ng discernful? Lagi, kaya ganun ka-importante ang pagdadasal eh. Kasi pag tayo nagdadasal, lagi tayong konektado sa Diyos. Pag lagi tayong konektado sa Diyos, lagi natin siya kinakausap, sa totoo lang, magugulat kayo, dumarating kung ano yung parang ito yung gusto ni Lord sa inyong pagdadasal. Talagang, pag talaga genuine ang pagdadasal natin, darating at darating yan, hindi mo alam, parang just an example, just the other day, yun nga, nag-ano ko, kung ano yung parang introduction na maganda para dito sa covenant orientation. So, nung nagsimba nga kami noong Tuesday, at yun yung binigay na homily ni Father. Sabi ko, tinignan ko, kung ano yung sinasabi niya, akmang-akma ito sa pagiging, sa pinagdaanan natin na nag-CLP tayo, tapos ngayon nagko-covenant orientation tayo, tapos dire-diretso na, no? Ide-diretso natin sana, dire-diretso yung ating buhay sa komunidad ng CFC. Yung ano nga ba yun? Basta yung tatlong B, di ba? Meron yung belonging to Christ and then becoming like Christ. You believing in Christ. Yung mga yun, ayun naman yung nung nagsimula tayo mag-CLP, yun yung proseso. O ano yung sinabi niya? Kaya nung narinig kong sinasabi ni Father yun, oh, thank you, Lord, kasi si Father Kevin na yung nag-ayos nung pang-introduction, di ba? So, kumbaga, in other words, walang priority. So, it can be that in a household, if the Lord guides you to puro mag-Bible study kayo, pwede. No? Pero yung Bible study, syempre, make sure na unang-una yung ginagamit yung Bible ay Catholic Bible, hindi yung Christian Bible. Pangalawa, hingi kayo ng tulong lalo na sa ating mga katikista. Kasi kailangan yan proper yung pag-aral natin ng Biblia, no? Kasi kung hindi, baka may mamuong ibang pagkakaintindi, delikado rin yun. No? So, pwedeng Bible sharing, pwedeng may topic, pwedeng may scriptures, Bible verses,
any, pwede, no? Pwede nyo rin pag-usapan actually kung kunyari merong pastoral formation na hindi pa natatanggap nung household. Pwede kayong pumili ng isang pastoral formation na topic. Tapos, i-discuss ninyo pag-usapan nyo sa household, pwede rin yun. Pwede mo na siyang ilagay doon. Tapos, i-record na lang natin as a formation. So, mare-record siya as household, pero pwede na rin natin siya i-record as pastoral formation. No? So in short, sorry mahaba, but in short, to answer the question, there's no priority. Ang importante ay nag-household and you spend the time in prayer, in sharing, and in fellowship. Question? Can I answer that? Tama si Bro Drew, no? We have to discern muna kung ano yung ating magiging kalagayan ng prayer meeting natin, ano, ng pagkikita natin. No? But as far as I'm, what we are doing, no? Kasi mostly ng mga unit heads, no? Kung ano yung binabali chapter head, ibinababa rin niya sa household niya, no? But maganda siguro, no, malaman nyo kung paano nyo i-prioritize, no. Kasi total, ang prayer meeting, meron naman tayong prayers, meron naman tayong Bible reading, which is Bible study. Kompleto yan. Kompleto na yun. Mga nakasunod dyan is only, dynamics lang naman yan, no. But, tignan nyo muna yung needs ng inyong household. Yun ang number one, no. And kunin nyo siya sa reflection. Kumuha kayo ng reflection na makaka-touch dun sa inyong needs ng household. Yeah, that's the way to do it siguro na para maayos. Dapat si study, yun lang. Thank you, Bro Ronnie. Meron pa po ba? Pogi daw po ba si Brother Andrew? Aba, syempre po. Bigla sumimangot si Rita. Medyo. So, di ba? Meron pa po ba? Kung meron pa, bigla nyo naisipan, PM nyo lang ako. Ayan. PM nyo lang po. Ayan. Example ng mga bagong bracket. Baka kasi naano sila na, di ba yung first hanggang 5 talks, magkakasama sila at bilang very shuffle. Baka kasi, di ba, minsan naiisip nila na pinamigay sila nung leader nila, facilitator. Oh, sige. Huwag muna. Thank you. Wonderful. So, so nagkaroon ng yung first 5 talks. Kasi LP pala. Kasi LP pa lang, tapos nag-reshuffle sa next Para baka hindi lang clear sa kanila na nangyayari po talaga. Tama. Pwedeng mangyari yun. Okay? So, bakit siya nangyayari? Babalik ulit tayo. Kung sino yung parang group discussion leader, o kung sino man yung team leader, o kung sino man yung chapter leader, we always discern for it. Ayun, minsan parang talaga ba pinag-discern ni bro? That is not for us to assume whether nag-discern si bro or not. Nagets? We are always, this is the proper assumption. Yung tamang pagiging asumera is that mas lagi natin iniisip kung ano muna yung maganda. Ibig sabihin, parang hindi siya na-discern na. Huwag muna natin isipin yun. Isipin mo natin, oo, malamang nag-discern si bro or si sis, kaya ganito yung naging arrangement. At the end of the day, parang usapin ngayon yan, di ba? May usapin ngayon eh. Yung banggaan ni Pope Leo the 14th at saka ng US President si Trump. Ang hirap kakampi. Sinong kakampihan mo? Ang hirap, no? So kailangan talaga tayo maging discernful. Pagdasal natin yung mga ganun.
Kasi ang hirap kung sino ba tama, sino, etc. Pero tama yung sinabi ni Bro Happy. Kung nagkaroon nung ganon sa CLP Talks 1 to 5, kayo yung makakagrupo, tapos biglang na iba 6 to 10, it can happen. Wala kasi sa guidelines ni CFC na ganon, no? Kumbaga, merong tinatawag na hindi siya hard rule. Parang hindi siya hard rule, no? Parang hindi naman siya batas. Wala naman tayong batas. Wala naman batas sa CFC, no? So wala siya, hindi siya hard rule. But a lot of times, it's really based on the discernment of the leaders. At marami rin, in anything kasi may mga pros and cons yan eh. Talagang winiweigh lang natin kung, Lord, ano ba yung mas mabigat na mas advantage kesa sa disadvantage. Ganon yung approach natin palagi. No? So, binabalanse lang natin. But at the end of the day, we always pray and discern for it. And that happens. It happens. So, kailangan aware din kayo. Kaya even kapag kunyari, 1 year, 2 years na kayo sa current household ninyo, pwede rin maiba ang household ninyo, ha? In the future. Ang household namin, di na namin mabilang kung ilan. Sobrang dami na yung mga ibang naka-household namin, no? Kaya naman, naging magastos na siya sa huli. Kasi magme-message, fellowship tayo. Mga dati pa yan, ha? 20 years ago, fellowship tayo. O sige, lalo ng Pasko. Biglang ibang kasama naman namin dati, oy, fellowship ulit tayo. Sasama ka na naman. Oh, itong date, ganito, ganito. Makakasampu ka na. 10 yung mga dati mong ka-household. Magsasama-sama kayo, tuwing Pasko magkikita-kita. Pero masaya. No, masaya. Dahil lumalaki ang pamilya mo, lumalaki ang mga kasama, ang mga kaibigan mo, may kapamilya mo, lumalaki. No? Kaya huwag tayong maging lang na, ay, dito lang ako sa household na to, forever. May forever ba sa household? Wala. Walang forever. Walang ganun, no? Walang forever sa household. Pwedeng maiba. No? Okay? Sige sis, last para dun sa ni bro. Hanggang mga 8 naman yata tayo dito. Very short lang po. Kasi po, tayo po ay bilang Katoliko, no? Ay kailangan din po natin malaman ang mga teachings ng simbahan. So, bilang po, paano natin ma-inject sa ating mga sa household lower po, yung mga katuruan ng simbahan, catechesis po? Good question. Thank you for that. So, paano ba natin? Kasi nga, katulad nun, kanina, yung sinabi ni Sis. Bago ba yun sinabi ni Sis, alam niyo na ba yung kung paano talaga yung proper na pag-sign of the cross? Sino yung ngayon lang nalaman na ganun yung maganda tamang pamamaraan? Ang dami Kasi nga, pag iba, dati, ganito tayo eh. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Ito kami, kada syllable, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lahat. Hindi, may proper kasi talaga siya. Bakit proper? So yun ay parte yun sa catechism yung tinuturo sa atin. Tradition kasi yun. That is part of the sacred tradition ng simbahang Katolika. So tanong, paano? So may iniisip kami actually. Yeah. So may iniisip kami na isang programa or isang na kung saan alam naman natin, miski na ako noon, ang dami ko na yung mga tanong about the Christian, the Catholic faith, di ba? Yan ay masasagot natin. Unang-una, kung kayo ay nagsasaliksik din. So yun yung isang pwede ninyong gawin on your own, magsaliksik. Pero saan kayo magsasaliksik? Kailangan Katoliko, ha? So, meron yan sa YouTube, makakaano ka sa internet. Pero laging tatandaan, checkin nyo palagi na yan ay aprobado ng Katolikong simbahan. So, Catholic dapat yan. Paano to? Si pastor, doon mo na makikita. Pag yung kunyari sa video, nakalagay doon, pastor, ganito, ay, hindi yun Katoliko, ha? Oo. Christian, Protestant, Christian yun. Iba talaga. May pagkakaiba, no? Hindi na natin papag-uusapan yan. But,
So yun yung isa. Pwede kayong magsaliksik. At nandun naman yan sa covenant card. Hindi lang Bible ang ating reference, marami. Meron tayong Catechism of the Catholic Church, meron mga apostolic teachings, mga teachings ni Pope John, Saint John Paul II, marami, no? Maraming teachings sila. Pangalawa, meron tayong mga katekista, no? Sa CFC. So pwede natin tanungin sila. But ito nga iniisip namin na magkaroon ng series na kung saan kunyari, kape-kape. Mag-i-invite kami kunyari sa isang bahay ng isang sister natin o brother na katekista. Tapos i-invite namin, sino sa inyo? Siguro mga 3-4. O punta doon, kape-kape lang tayo. Pag-uusapan natin ng kaunti kung meron ba kayong mga tanong sa Catholic faith, sa Bible, etc. etc. No, so yun yung isang iniisip namin na parang programa, no, na we'll make that available to the chapter. And maybe later on, magkakaroon tayo ng parang mga medyo basic catechism session, no? I-schedule lang natin 'yan kasi medyo unti-unti parang magiging loaded tayo sa mga susunod na buwan, ano. Pero gagawin natin 'yon na kung saan meron tayong isang session ng catechism, no? At tanong bakit? Nandun sa Bible, nakalimutan ko lang ng verse. Pero di ba meron isang parable si Jesus Christ na kung saan yung isang mayaman, may nakita siyang perlas. Ang sabi niya, the pearl of great price. Na-discover ng itong isang mayaman yung perlas. Binenta niyang lahat, no? Para lang mabili niya itong pearl na to, pearl of great price. Ano ibig sabihin nito sa atin? Pag nakilala niyo si Jesucristo ang ating Diyos at nalaman ninyo yung mas malawak na ng ating Catholic faith, ay mapapawaw kayo. Sigurado yan. At yun ay talagang mababanggitin nyo, ay Lord, ang dami ko pang hindi alam, ang dami ko palang pwedeng matutunan. You are my pearl of great price. No? So, magkakaroon tayo ng programa tungkol doon. So, ayusin natin yan. So, ngayon, thank you ha. Thank you. Palakpakan natin yung lahat ng mga nagtanong. So, this time, diretso na tayo. Layunin or ang mas malalim na pagtingin sa community ng Couples for Christ ay tayo ay isang komunidad. Kaya tayo although organisasyon tayo, pero hindi tayo katulad ng mga kumpanya. Hindi tayo gano'n, no? Tayo ay isang komunidad. Tayo ay pantay-pantay. Tayo ay magkakapatid. Ako ang inyong apo, kayo ang aming lolo. So, kaya yung importanteng maintindihan natin, ha? Tayo ay sama-sama, komunidad, meron tayong kultura at ang kultura ng CFC, ayan din dapat ang kultura kasi meron din talagang kultura ang pagiging isang Kristiyano. Kung ano ang kultura ng pagiging isang Kristiyano, yun din naman ang kultura ng isang couples partner. Kaya magiging ibabaw sa atin ang pagiging Kristiyano, kaya lang, sa karamihan, sa kabuuan ng mga Kristiyano, tayo ay isang komunidad sa isang mas malaking komunidad ng mga Kristiyano. Naintindihan? No. So yung kabuuan nating lahat, yung mga nasa simbahan, tayo lahat ay Kristiyano, yung malaking komunidad ng Kristiyano, tayo ay isang maliit na komunidad sa kabuuan ng Christian community. No? So yan, lagi natin tatandaan. So, mabilis lang, bago tayo mag-proceed sa ating financial stewardship, mag-reflect in the interest of time. Ito, picturean nyo na lang. At ito ay magandang i-reflect niya
sa inyong prayer time, i-reflect nyo na lang ito. Maganda ito talagang ma-reflect nyo muna. Tapos siguro sa mga susunod ninyong household, i-discuss ninyo ito, no? So ano itong discussion starters? Ang buhay ko ba ay nagsasalamin ng pagiging isang Kristiyano? No? Na itong buhay Kristiyano ay taliwas sa makamundong kultura. So ano ibig sabihin? Alam naman natin ang kultura ng mundo. Di ba meron yung iba, makakasagasa na ng ibang tao para lang umangat sa buhay. Tama ba, no? Meron tayong mga ganung mga kasama sa trabaho, di ba? Yun ang kultura ng mundo. Pero tayo, hindi yun ang kultura natin, no? Pagiging isang Kristiyano. So, yun yung iyong pagninilay-nilayan na ang buhay ba natin ay nagsasalamin ng pagiging isang Kristiyano. Base dun sa mga binanggit kanina, no, ng mga talks, no, yung strengthening family life, prayer and scripture. So, yung talk 1, ano nga ba yung talk 1? Our covenant, no, yung sa kung gaano natin isa sa buhay yung ating covenant in CFC, ang ating tipanan. No, ang tipan natin sa Diyos sa pamamagitan ng Couples for Christ. Ano yung pangalawa? Prayer and Scripture. Dasal at banal na kasulatan. Sulit, no? Kasulatan. Ayan. Nandito tayo ngayon sa third talk, which is strengthening family life. So kung tayo nagsimula sa makilala, malaman ng ating tipan sa Diyos, tipan natin sa Diyos, na sa pamamagitan ng ating pagdadasal at pagbabasa ng Biblia, ng banal na salita, ay mas mapapalawig natin ang ating relasyon, ang ating tipanan sa Diyos. Dito naman, mas papalawig natin dapat ang regalo, ang grasyang ibinigay ng Diyos sa atin, di ba? Sapagkat ang ating mga pamilya ay grasyang mula sa Diyos. No, grasya yan. At binigyan tayo ng Panginoon, ng Diyos, at inuutos sa atin. Ano yung inuutos sa atin ng Genesis? Humayo kayo at, magpakarami. Napaka-obedient ng mga magiging speaker natin ngayon. Nagpadami sila. Marami sila, nagpadami sila, no? Kaya, introducing our speakers for this third talk, strengthening family life. May we call the whole family first, tapos sila na bahalang mag-ano later on. So, the whole Mariano Family Forum. So, ano ba yung, meron ba kayong tanong? Meron bang bumabagabag sa inyo? Tanong nyo na, baka di kayo makatulog. Baka sisihin nyo kami, napuyat kayo dahil isip ko na hindi nyo man naitanong yung ano. Meron ba? Maliwanag po ba yung mga nabanggit ni Brother Rodel? Maliwanag naman, ano? So, yung, sige. So, yung first fruits, sino po naka-attend nung January? Ng first fruits? Uy, dami. So, di ba nabanggit ko na nga po na nagkaroon tayo ng first fruits. Ang total na nai-offer po natin doon ay mga around 73,000. Palakpakan natin, no? So, yan ay inihatid natin yan sa Couples for Christ. So, first fruits, ginagawa yan tuwing Enero. Kasi nga, first. Hindi ginagawa siya ng December. Kasi last na yon, last fruits. So, first fruits tayo, January, no? January, first fruits. Nung unang panahon nga, yun ay yung unang ani. Pero wala naman tayo inaani, di ba? Meron tayo pag January, sweldo, di ba? Or sa negosyo. So, yung unang-unang sweldo mo, or unang-unang kita mo sa Enero sa taon na yon, maganda. Hindi naman hinihingi lahat. Pero kung gusto mo ibigay lahat, okay lang.
Pero portion, ibigay natin as first fruits offering. Ano pa? Monthly, in-encourage tayo na magbigay ng tithes. Ang tithes, ay ibig sabihin talaga niyan sa Tagalog ay ika po. Ika po. O kaya tithes, ayan ay nasa root word ng 10, o basta ng 10. Kaya yan ay sinasabi, ano yung tithes? Equivalent to 10% of your income. Pero si CFC naman, si Catholic Church, hindi naman tayo sobrang stricto doon. Ano ba yung hinihingi lang sa atin? Ay hinihingi lang sa atin ay kung ano yung taus-puso. Kung kunyari, ang taus-puso sa inyo ay 100,000 every month, okay lang. Taus-puso pala sa iyo. Anyway, so kung ano yung taos sa iyo, pero hindi lang yung taos. May sinasabi nga sila, kung ano yung masakit para sa iyo, ibigay mo sa Diyos, no? So alam naman natin yung parable, 'di ba? The parable of the widow's mite, na kung saan merong isa nagbigay, yung sobra lang sa kanya, binigay na niya. No? Kung sobra lang sa iyo yung 1 million, sobra lang sa iyo yun eh. Bigay mo yung 1 million. Ano yung halaga nun? Sobra lang sa iyo. Ang hinahanap ng Diyos ay yung katulad dun sa widow na kung saan 1 sentimo na lang pang tinapay na sana niya, ibinigay pa niya sa Diyos. No? So yun yung hinihingi ng Diyos para sa atin. Kung ano yung masakit, kasi i-offer natin yun sa Panginoon. No? Pero, huwag naman yung siyempre, meron man tayong pangangailangan sa araw-araw. Pero ang sinasabi lang sa atin ay, ibigay natin ang portion nung meron tayo. Kasi yan naman ay galing sa Kanya. Kaya kung minsan sinasabi, magdadasal tayo, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Nung binigyan ka na ng trabaho, lalo kapag hindi nakapag-tithes mo, hiningin mo sa Kanya, tapos mag-o-offer lang tayo. So, bakit hindi? Ang tanong, ako na yung magtatanong, para saan ba itong tithes? Yan yung magandang tanong, di ba? Para saan ba yun? Nagtaka ba kayo? Para saan yun? So, binibigay natin yan sa community sa center. So, meron tayong tinatawag na Global Mission Center. Ang talagang pangalan niya sa papel ng CFC ay Global Mission Center Foundation Incorporated. Parang ganun, GMC. So, yan ay, yan yung parang pinaka-center ng Couples for Christ. Okay. So, ano ba yung gawain ng center? So, pag tayo nagsi-CLP, ano ba yung trabaho natin? Ano ba yung mission natin? Ang mission ng CFC, katulad din naman ng mission ng isang Katoliko o isang Kristiyano, ay ipalaganap ang salita ng Diyos. So in other words, kung tayo ay nag-evangelize, hindi yan mission lang ng CFC. Kung ikaw ay isang Katoliko, miskin na hindi ka CFC, ang mission natin ay ipalaganap ang salita ng Diyos. Nagkataon na tayo ay may support community, meaning ang Couples for Christ, yan yung support community natin. So evangelization. Ano yung evangelization? Ang pinakasimple niyan, CLP, kung saan tayo lahat ay dumaan. Nagtapos, Christian Life Program. So sa Christian Life Program, ano yung ginagastos natin doon? Venue. Di ba? Magdo-donate tayo, pero meron kuminsan yung ibang venue, talagang may bayad. Donasyon. Food. Siyempre, papamerienda tayo. Kasi nga, di ba, yung ating theme nga for the year in the one we are one, or we come together in the table of Christ. Sama-sama tayo, yung nag-share tayo ng mga panahon natin, ng resource natin. Kumakain tayo sabay-sabay, sama-sama sa mesa ng Panginoon. So kaya yung food, importanteng elemento yan ng CFC kasi pag may kainan, fellowship. Di ba?
Kasi yun yung oras na magkakakwentuhan tayo, di ba? Oh, so, food. Kasi kapag ikaw ay sumali sa CLP, may bayad ba? May nagbayad? Kala ko meron eh. Di ba walang bayad? Walang bayad ang umattend ng CLP. Pero ikaw ay kakain, no? Ano pa? Minsan may mga binibigay pa tayong token. May mga token of appreciation. Minsan may mga prize. Minsan mga early bird. So lahat yan, definitely, kailangan mo ng resources, pera. Saan natin kukunin yun? Kinukuha yun sa tithes. So, paano nangyayari yung proseso? Paano nangyayari siya? So, pwedeng yung chapter, pangungunahan, so hihiling tayo, Unit 1, SB3A1. Pwede pa kayo naman yung sa top 1. Sila yung bahala sa pagkain, so on so forth. Sa talk 2, etc., etc., etc. Tapos yun ay ipunin yung mga resibo. Diba? Pagkaipon ng resibo, yan ay isasubmit natin sa center, sa GMC nga. Para tayo ay maka-reimburse. Diba? So ganun yung nangyayari, para tayo maka-reimburse. Para saan yung reimbursement? Para doon nga sa ginastos ng mga gumastos. Bigay. Kalimitan, hindi naman nag-i-equal yung ginastos doon sa nare-reimburse. In other words, talagang nagpapadugo ang ibang mga, hindi yung padugo na sinabi ni Father Ian, hindi yung, ibig sabihin, talagang yung ating ibang mga brothers and sisters ay really offering out of their own pockets. Because that is one form of them. Doon sa sinabi kanina, Brother Rodel, na resource sharing. Diba? Resources nila, isi-share nila. Pag may bumalik, thank you. Pag walang bumalik, thank you pa din. Pag bumalik ng konti, thank you pa din. No? Pag bumalik lahat, I must thank you. Dahil bumalik lahat no? Pero ganun siya. So in other words, pag tayo nag-tithe, the bigger the tithe, so meron talagang nakalaan si center ng peso allowance budget per participant at saka per service team. So may nakaalat doon. Yun ay actually kulang. Kulang na base sa mga presyo ng bilihin nowadays, no? Pero yun ay dahil sa amount ng tithes natin. In other words, if maraming nagta-tithes, mas malaki yung tithes na dinadala natin sa center, bumabalik yung katulad nung sa video kanina, di ba? Yung aso tsaka yung ibon. So the more na damihan natin yung tithes, lahat naman yung sa center mapupunta, nire-report yun. At kaya nga pag nagta-tithes tayo, di ba may mga resibo kayo, kung nag-Gcash kayo, merong resibo yun. Kung magta-tithes kayo sa chapter assembly, may resibo rin yun, no? Nire-resibohan natin. At lahat yun ay pumupunta sa center. Pag mas malaki, hopefully later on, pwede nilang lakihan yung budget natin per participant, no? Tsaka per service team. Ano pa yung pinupondohan ng GMC ng tithes natin? Meron tayong tinatawag nating full-time pastoral worker. Full-time pastoral workers. Sino sila? Para silang nagtatrabaho talaga sa center. So sila ay sinesweldohan. Paano nangyayari yun? Siyempre, si Couples for Christ sa center, yan ay sa Cubao, 20th Avenue, Cubao. Para rin siyang nagtatrabaho kasi nga, organizational yun eh. So meron silang finance, meron silang ganito. Marami, may mga tao rin, may mga tauhan, no? Workers. So sila yung parte ng tithes natin ay ipinapasweldo sa kanila. So ano gawain nila? Full-time pastoral worker. Sila yung tumutulong kapag, kunyari, merong international conference. So sila naman yung nagtatrabaho doon, hindi tayo. Diba? So maraming ginagawang full-time pastoral worker. Ano pa? Sila yung mga nagmi-mission.
So may mga full-time pastoral workers tayo, pumupunta sa ibang lugar para mag-mission. So pinafund, hindi naman lahat, pero pinafund, portion of that, pinafund din ng GMC. So maraming ano. In other words, our tithes are also used to further the evangelization efforts of the community. No? The more tithes that we give, the more we can do more evangelization, no? The more na mag-grow yung community, the more na marami tayong maibabalik sa Panginoon. No? So, ang tanong, so kung hindi naman siya 10%, magkano dapat? Ay, nasa sa inyo na yun. No? Wala siyang maximum, wala rin naman siyang minimum. So kung gusto mong piso lang, sige lang, walang problema. Ibigay mo yung piso. Ano yung importante? Regular. Buwan-buwan, meron tayong tithes. No? Para, nang sa gayon, pag pinagsama-sama natin, mas marami tayo na nagtitithes. Pag pinagsama-sama natin, nagiging malaki rin yan. Diba, alam ba yung kasabihan natin, ang 100 pesos hindi magiging 100 pesos kung walang piso. No. So, yun yung importansya ng tithes. Kaya, wag mahiya. Kung 10 piso lang ang kaya mo para sa buwan na to, si Lord ang bahala sa iyo, no? Ibe-bless ka niya. Diba? So, kung ano yung taos sa ating puso, ibigay natin. No? Kasi para naman, tugod lang natin yun eh. So Lord, this is for you. So, ano lang. Ano pa? May tanong patungkol sa first fruits, tithes, ano pa? Ayun, even ang chapter natin, so the reason why we are being transparent to you and saying na magkakaroon tayo ng fundraising. Diba? So, yung fundraising na gagawin natin ay para din naman sa mga activities ng chapter natin. Kasi bakit? Hindi lang naman CLP din yung tinutulungan natin. So, on April, nag-plug ano? On April 25 to 26, meron tayong Kids Camp. KFC Kids Camp. Kung kayo ay meron mga anak, edad 8 hanggang 8 to 12. Edad 8 hanggang 12, ages 8 to 12, either anak, apo, pamangkin, kapitbahay, dalhin po natin sa, saan bang venue? Sa Sanes. Dito lang, sa Sanes, dalhin natin yan pag diniretso to. Anong oras ang start? 8 ng umaga ng April 25. Dalhin natin yung ating mga anak, apo, pamangkin, inaanak lahat, ages 8 to 12, para sa Kids for Christ Kids Camp. No? So yun, pinupondohan kasi yun ay kailangan din nila ng resources. Papakainin mo rin yung mga bata, may mga gifts ka para sa mga bata, may mga tokens ka. So, kailangan din yon. On May 15 to 17, meron din tayong Youth for Christ Youth Camp. May 15 to 17. Sino naman dito? Yung mga kabataan nasa edad 13 hanggang 18? 21. 19. Edad 13 to 19 years old. So mga teenager, May 15 to 17 naman. Sila din nangangailangan din ng resources. No? Kaya pag tayo ay nakapag fundraising tayo, no? Marami tayong pwedeng mabili. Pwede tayong bumili ng ganyang kalaking TV. Diba? Hindi, joke. Para magamit natin, no? So, marami tayong magagawang activities for the chapter. At marami tayong masusupport ng mga ministries for the chapter, no? By simply resource sharing. At the end of the day, that's just simply resource sharing. No? And then yung tithes natin ay for the center, for the CLPs, youth camps, and so on and so forth. So, okay po ba? Klaro naman?
Aba, syempre po. Any questions pa? Tanong nyo na habang nandito tayo. Minsan lang yung tithes envelope. Ipapamahagi namin yan sa April 25. Yan. So, plugging ulit. So, sa April 25, pakibalita na rin sa ating ibang mga kapatid, brothers, sisters. So, ang ating chapter assembly ay sa simbahan. Ito ay to coincide with the Shrinehood seminar talk ni Father Kevin. So, for the information of everyone, dahil tayo naman dito ay lahat ay parishioners ng San Antonio de Padua, si Father, together with the PPC and the organizations in San Antonio de Padua Parish, ay meron tayong ini-endeavor or meron tayong, kumbaga, ano bang tamang word doon? Ini-aim. No? So meron tayong ini-aim. Ano yung aim na yon? Na ang San Antonio de Padua Parish ay maging isang diocesan shrine. No? So, maging diocesan shrine. Ano yung ibig sabihin ng pagiging diocesan shrine? Yun ang sasabihin sa atin sa April 25. No? Para mas maintindihan natin paano yung pagiging diocesan shrine. So, lahat ng organizations, lahat ng mga servants sa simbahan ay highly ini-encourage ni Father Kevin at ini-enjoin na makiisa sa ating parokya kay Father Kevin sa efforts na maging diocesan shrine ang San Antonio de Padua Parish. At yan ay isa dyan, ay sa pamamagitan ng pag-attend natin nung quarterly na Shrinehood Formation Talk. So second quarter na next Saturday, no, April 25. So dalhin muna natin yung mga anak natin sa KFC, Youth Camp. Sa gabi, kasi gabi naman ito 7:30. Punta tayo sa San Antonio de Padua para makapakinig dun sa talk na gagawin. No? Merong inimbitahang speaker si Father Kevin, si Reverend Father Uric Urquia ba yan? So maganda yung talk na yun. Ano pa yung isang kagandahan? Merong isang relic, Class A ba? Or Class A, no, na relic. Ano ba ibig sabihin ng Class A? Hindi ko rin alam. Basta ano to, pag sinabing relic, ito ay isang parte nung santo o nung nasuot nung santo o kaya nung kung saan man tumira yung santo. Parang gano'n, no? Yung relic na pwedeng buto o kung ano man, na kung saan ito ay naging mapaghimala. Ibig sabihin, nung sila, may biblical reference din yan, ano? Na kung saan, nung nahipo nila itong relic na to, sa kasama na rin ang kanilang matinding pananampalataya, ay marami ang gumaling sa sakit, nagkaroon yung kanilang mga dasalin. So, miraculous in other words. At yung relic ni San Antonio de Padua, ay hindi naman ganun karami. O isa lang ba? Isa lang sa Pilipinas ba yun? Anyway, hindi ako masyadong familiar. Pero, yung San Antonio de Padua na relic sa Pila, Laguna, dadalhin dito sa Sabado. No? At yung relic na yun ay i-expose sa atin at hopefully sana bigyan tayo ni Father ng pagkakataon na makapag-venerate or kumbaga ma-touch. Meron. After the Mass. O yun. So may 6 p.m. Mass. Tapos may veneration of the relic. Yung pipila tayo sa gitna at ipapatouch sa atin. No? Kung ano man yung mga kahilingan natin. Meron tayong karamdaman, etc. and so on and so forth. Tapos yung Shrinehood talk after nung Mass and veneration. No? So Mass starts at 6 p.m. Diretso sa veneration, tapos diretso sa 7:30 p.m. talk ni Father. So yung ating chapter assembly, wala tayong sarili nating chapter assembly, pero lahat tayo ay pupunta doon, na-attend tayo. April 25, 7:30 p.m. So ang tanong, paano yung attendance? Kami na pong bahala doon. No? Basta magpapaikot kami ng
attendance sheet or magpapalabas kami ng QR code or whatever para, at saka magpipicture din naman tayo, no? Para ma-record namin yung attendance ninyo. At yun ay attendance natin as a chapter assembly. Ano pa? Question? Question, announcement? Wala na? May question po? May mga tanong po? Huwag na mahiya. Baka may... Wala na. Okay na. Uwi na. Magsisimba pa. Ayun. So again, sige. Sige, pagtapos natin, uwi na si Brother Dennis eh. So we will have a closing prayer. But wag mo na kayo umuwi. Mag-picture taking lang tayo for attendance din. So, dyan na lang. So, yun lang. So kung wala nang iba, again, our lines are always open. Ibig sabihin, contact us for... Contact nyo muna siyempre yung mga household head nyo. Contact nyo yung unit heads nyo. No? But kami, we're always available, no, for any of your concerns. Okay? So, closing prayer. So, invite ko lahat. Let's